Good morning, good morning. Ito pala yung ano ko, yung ginagawa ko ngayon na bag. Kadalasan sa mga bag, papaliwanag ko kung ano yung mga kadalasang nasisira dito sa bag. Katulad ng ginagawa ko ngayon na nasira yung ano niya, yung handle. Ito yung kadalasang karamihan na pinapagawa sa akin, lalong-lalo na yung bagong bili o kaya yung nabibili sa online shopping. Ito yung kadalasang unang nasisira sa kanila, handle. Hindi matibay itong pagtahi dito sa gilid. Ayan, kung nakikita nyo, Mikaela yung tatak nito. Bali yung nasira sa kanya itong handle niya. Yung may-ari nito bigay lang daw sa kanya, kaya sayang lang din naman, bagong-bago pa, nasira na yung ano niya, yung handle niya. Kaysa daw sa bibili ng bago, ipa-repair niya na lang. Bali ito talaga yung normal na laging nasisira sa bag, itong handle, natatanggal yung tahi. O kaya kung di naman yung nasisira yung zipper, lalo na pag marupok yung zipper, o old stock yung nabili nyong bag item sa pabilihan, hindi maiwasan na ganito yung mangyayari sa mga item. Kaya kailangan talaga dito, pagka alam nyong hindi matibay yung item, pa-double na sa mga mananahi para hindi na matuluyan habang hindi nyo pa nagagamit. Ayan, bali tinatahi ko na siya. Ganito ko pala sinisimulan yung tahi nito. Nilalak ko muna tong ano niya para hindi galaw ng galaw yung tahi. Tapos ayan, natanggal na. Karamihan kasi sa nabibili sa online shopping, maganda sa picture, pero pagdating hindi na maganda yung ano, maganda yung design pero yung quality hindi maayos. Saka minsan may mga factory defect pa, hindi maiwasan, pero naayos naman. Pagka ganun, naka-encounter kayo ng ganun, pwede nyo naman na habang di nyo pa nagagamit, ipagawa nyo na agad. Kasi pag yung karamihan sa mga bag, pag alam nyo nang may mga damage, dati nyo nang ipatahi para hindi na lumala. Pag papatahin nyo na yan, pagka nagamit nyo tapos may na damage, masisira yung tela, hindi maiwasan yan. Ayan. Ang thread pala na nilalagay natin, ticket 30, makapal na thread ito, ticket 30 na size ng thread. Ito yung ginagamit sa mga talagang pang makapalan, pang heavy duty at saka pang matagalang gamitan, yung thread na to. Ito yung pwede rin sa pantalon, saka meron din akong nylon, pero rugged thread ang ginagamit ko. Itong nylon kasi na to, ginagamit ko lang yan sa mga makikintab na leather, mga ganyan, para at least yung ano niya, pag makintab din yung thread, maganda tingnan. O kaya sa mga swelas, mga ganyan. Pwede rin kasi sa swelas yan, ginagamit ko rin sa Converse, sa Tambalete. Ayan. Bali ito, dinodoble ko na lang yung tahi nito. Bali ito, tinatastas ko po to kasi baliktad yung ano, yung zipper na ano, iba lang. Bali yung zipper kasi na ginagawa dito. Ito, tinatastas ko tong dating tahi nito para baliktarin ko yung slider kasi baliktad yung slider na ano, pagka ito yung ni-repair ko, yung tinahi ko, tapos ito yung direction ng pag-close ng original na zipper niya. Ito yung tinahi ko, iba yung direction. Kaya para parehas yung direction na pagtatahi, binabaliktad ko. Kasi pag sa metal kasi hindi pwedeng ano, baliktad yung ilalagay natin. Medyo mahigpit.
Bali ito, tinatastas ko na, tapos binabalik, tinatahi ulit. Ito, tingnan nyo yung tahi niya. Mabilis mapigtas. Ayan. Yun yung problema sa mga mahinang thread na nilalagay sa bag, lalo na yung mga maninipis. O kaya, minsan, may factory defect talaga. Hindi masyadong na quality control yung paggawa sa factory. Lalong-lalo na pag yung mga mumurahin o di naman lahat ng mura hindi maganda ang quality. Marami rin naman na maganda yung quality. Pero hindi talaga maiwasan na nangyayari talaga na na, na, na ano yung nawawalan na ng ganda yung quality pagka yung lalo na pagka mumurahin talaga. Bali dito pa sa pagtatahi ko dito, hindi lang isang pasada, dinadalawa ko, tinatatlo ko pa yan pagka kaya ng tela. Pagka sobrang tad-tad naman kasi mahirap na, pagka lalo na pag kung halimbawa pina-repair na, mahirap na tanggalin yung ano yung thread. Kaya ang standard talaga na pagtad-tad ng pag double stitch ng ano ng thread dito sa dalawang beses lang o tatlong beses pwede rin, basta yung portion, yung pagkatahi, yung pantay-pantay, hindi hiwa-hiwalay dun sa ano, kung ano yung dating butas nung nauna, dapat masunod din dun sa pangalawa, pangatlo, para pagtastas mabilis nang tastasin, hindi na mahirapan yung mag-ayos dito sa bago. Halimbawa ipapa-repair nyo ulit, yan ang diskarte sa ginagawa ko. Pero kanya-kanyang diskarte yan sa mga gumagawa. Meron din yung may diskarte sila na iba, ganun talaga. Ayan, okay na to. Bali, dodoble ko na lang tong isa ka para hindi naman masira agad-agad. Tapos ang kadalasang nasisira pa rito sa bag, lining. Kung hindi sa labas, sa lining. Yung sa lining, yung tela sa loob, yun yung lining na tinatawag. Bali, yun lang, lalo na pag yung maninipis yung tela sa loob. Kaya yun, nasisira agad yung lining ng bag karamihan. Ayan. Dito sa tinatahi ko na to, medyo ingat na ingat ako kasi metal yung bakal niya. Minsan nababaluktutan ako ng thread dito pag iba yung bagsak ng needle dun sa tinatahi ko. Napuputulan na minsan na babagsak na may masisira tong needle ko, hindi ko na magamit ng maayos. Ayan, tapos na po pala yung ginagawa ko. Sa mga gustong magpagawa, lalong-lalo yung mga item na meron kayong kondisyon na ganito na bag, pwede nating ayusin pa yun, lalong-lalo na sa mga sa mga nabibili sa online shopping. O kaya hindi nyo pa nagagamit, pwede nyo nang pa-double stitch para double stitch natin tong palibot niya. Hindi lang sa handle, lahat-lahat na para matibay. Lalong-lalo na sa mga backpack ng mga estudyante para dagdag tibay, saka dagdag magagamit ng mas matagal. Ayan. And salamat and God bless sa ating lahat. Thank you.